Ayan, magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon, tutungo tayo sa ating talakayan patungkol sa Filipino 2111, komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. So saan ba iikot yung pag-aaral natin dito sa Philly 2111? Ayan. So pag sinabing wika, tumutukoy ito sa isang instrumento ng isang tao upang makipagkomunikasyon siya sa iba. Tulay ito sa pagbibigay ng saloobin o opinyon. So sa pamamagitan ng wika, nagagawa natin makipagkomunikasyon sa ibang tao. So kahit na nasa malalayong lugar, na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na para kausapin sila. At the same time, nagkakaroon din tayo ng pagkakaunawaan kung sariling wika yung ginagamit natin. So, mas magandang gamitin at makipag-usap sa ibang tao kung sariling wika yung ginagamit ng bawat isa. Okay? Dahil ang magiging kalalabasan niyan kung sakaling gagamit tayo ng ibang wika at the same time, ibang wika din ang ginagamit ng kausap natin. So, ang mangyayari ay hindi tayo mas mabilis magkakaunawaan, magkakaroon ng kalituhan sa bawat isa at mas mabilis nating maibibigay yung saloobin or opinion natin sa ibang tao kung sariling wika yung ginagamit natin sa paraan ng pakikipag-komunikasyon. Okay? Ngayon, meron ditong nabanggit na iba't ibang dalubhasa or dalubwika patungkol sa konsepto ng wika. So magsimula tayo kay Gleason. Ayon kay Gleason 1961, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo. So sabi ni Gleason, para sa kanya, meron siyang binuo or tinatawag na masistemang balangkas na kung saan sa paanong paraan ba nagaganap yung wika sa isang tao at tatawagin natin siyang arbitraryo. Pag sinabing arbitraryo, tumutukoy ito sa mga wika na napagkasunduang gamitin sa iisang lugar. Okay? Ayan, meron tayong tinatawag dito na masistemang balangkas ni Gleason at nakapaloob dyan ang tunog, salita, pangungusap at diskurso. Pag sinabing tunog, ito yung ginagamit ng isang bata or kayang sabihin pa lamang ng isang bata habang siya ay wala pang sapat na kaalaman kung paano makipagkomunikasyon. So sa pamamagitan ng mga tunog na naririnig niya sa ibang tao, maaari siyang makapagbuo dito ng salita or maliliit na salita. Kapag may alam na siya sa pagbuo sa maliliit na salita, kaya niya nang makabuo ng isang pangungusap. So kapag nakabuo na siya ng isang pangungusap, dito papasok yung paraan kung paano siya makipagdiskurso sa ibang tao or yung tinatawag natin na pakikipagkomunikasyon or pakikipag-usap sa ibang tao. Okay? Ayun yung tinatawag ni Gleason na masistemang balangkas or yung pagkakasunod-sunod kung paano nabubuo ang wika sa isang tao. Meron ditong mga nakapaloob sa tunog, salita at pangungusap. Magsimula tayo sa ponema. Pag sinabing ponema, tumutukoy ito sa maliliit na unit ng tunog. Pag sinabing ponolohiya, tumutukoy ito sa makaagham na pag-aaral ng ponema. Pag sinabing morpholehiya, morpema, tumutukoy ito sa pag-aaral ng salita at pag sinabing morpolohiya, tumutukoy ito sa makaagham na pag-aaral ng morpema. Pag sinabing syntaxis, tumutukoy ito sa pag-aaral sa pangungusap. Okay? Sundan natin siya ayon kay Brown ng 1980. So para kay Brown, ang wika ay sistematiko at ginagamit sa paraang pasalita. So kaya sinabi ni Brown na paraang pasalita daw ang wika dahil ginagamitan natin ito ng bibig na kung saan para mailabas natin yung mga wikang alam natin, gagamitin natin siya sa paraang pasalita. Next, pumunta tayo kay Archibald Hill. So para kay Archibald Hill, ang wika ay pangunahin at pinakakomplikadong anyo ng gawain ng isang tao. So sa paanong paraan natin nasabi na pinakakomplikadong anyo ng gawain ng ito ng isang tao dahil sa pagkakaroon natin ng iba't ibang wika sa ating bansa.
Okay? Sa paggamit ng iba't ibang wika sa bawat lugar sa bansang Pilipinas, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. So dahil na din sa paggamit ng mga matatalinhagang salita ng bawat lugar, so nagkakaroon ng iba't ibang katawagan sa wika at ayun yung nagiging dahilan kung bakit nagiging komplikado yung pagkakaunawa natin sa isang wika. And then pagpasok ni Buenaventura na 1985, so para sa kanya ang wika ay kaugnayan ng lahi ng bansa. So dito, tinutukoy dito na malaki yung tulong sa paggamit natin ng sarili nating wika dahil magsisilbi itong tulay upang malaman kung saan bansa ka nanggaling. Kung gagamit ka ng sariling wika, kung saang bansa ka nanggaling, mas mabilis silang matutukoy at malalaman kung ano yung wika na ginagamit sa bawat bansa. And then pagpasok naman ni Dr. Ernesto Constantino na 1994, so sabi diyan or para sa kanya, ang wika ay buhay, nagbabago, nadaragdagan at patuloy na pinauunlad. So sa paanong paraan ba hindi namamatay ang wika? Okay, mananatiling buhay ang wika kung patuloy itong gagamitin ng bawat isa. Hindi magbabago ang wika kung yung mga nakasanayan nating salita ay hindi babaguhin. Maaaring madagdagan ang wika dahil sa pagdagdag ng mga panibagong henerasyon, kaya nakakabuo ng mga panibagong katawagan sa wika, ngunit hindi ito mamamatay kung patuloy natin siyang gagamitin. Kaya nga sinasabi ni Dr. Ernesto Constantino, dapat paunlarin natin ang wika upang maging, ito yung maging pagkakakilanlan, okay? Or magsilbing pagkakakilanlan sa bansa natin dahil dito mapapanatili natin yung pagyabong niya or tamang paggamit sa wika. Ngayon punta tayo sa katangian ng wika. Okay, meron sinasabi dito or meron tayong 7 na katangian ng wika. Pag sinabing ang wika ay dinamiko, tumutukoy ito sa ang wika ay buhay at hindi maaaring mamatay. So sabi din dito, ang wika ay komunikasyon dahil nakikipag-usap tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng wika. Next, pangatlo, ang wika ay arbitraryo. So pag sinabing arbitraryo, ito yung mga salita or wika na napagkasundo ang gamitin sa bawat lugar o lalawigan ng bansa. Pag sinabi naman pang-apat, ang wika ay nakaugat sa kultura. So kaya sinabi dito na magkaugat yung dalawa dahil sa bawat lugar may kanya-kanyang kultura na pinapaniwalaan. So dito din natin natutukoy sa kung paanong paraan sila gumagamit ng wika or ano yung ba yung katawagan nila sa wika. Maaaring nakikita natin ito sa mga punto na ginagamit sa bawat lugar. Okay? Next, ang panglima, ang wika ay may antas. So pag sinabing antas, may level. Ito yung antas ng balbal, kolokyal, formal, lalawiganin at pampanitikan. Pag sinabing balbal, tumutukoy ito sa paggamit ng mga salita na nade-develop sa lansangan or sa kalye. For example, ito yung mga jejemon, mga salitang konyo, mga gay linggo, lahat na nade-develop sa kalye. Then, sunod, kolokyal. Pag sinabing kolokyal, ito yung mga salitang binabaliktad. For example, yung pare nagiging are. Okay? So, formal, syempre pag sinabing formal, ito yung hindi mo paggamit ng mga salitang balbal. Ito yung paggamit ng mga salita na kung saan maganda pakinggan or katanggap-tanggap sa pandinig ng isang tao. Next naman, lalawiganin. So pag sinabing lalawiganin, ito yung mga salita na nanggagaling sa bawat lalawigan. For example, Cavite, Caviteño, Batangas, Batanggenyo, Laguna, Tagalog, yan, Davao, Davaoenyo, and so on. Pag sinabi namang pampanitikan, ito yung tumutukoy sa iba't ibang sulatin na meron tayo. For example, maikling kwento, tula, dula, pabula, parabola, nobela, at madami pang iba. Next, pang-anim, ang wika ay makapang,
makapangyarihan. So sa paanong paraan nasabi na makapangyarihan ng wika? Dahil maaari itong makasakit ng damdamin ng isang tao, lalong-lalo na sa paggamit natin ng mga masasakit na salita. Next, pangpito, walang wika na puro at dalisay. Ang sinasabi dito na walang wika na puro at dalisay dahil yung mga wikang ginagamit natin ay hiram lamang natin sa ibang bansa. Na kung saan, sa paanong paraan ba tayo nakahiram? Dala ng pananakop sa atin ng iba't ibang bansa, nahahaluan nila tayo ng sarili nilang wika. At sa pagdating ng mga panibagong wika, syempre hindi tayo masyadong nakakagamit ng sarili nating wika, pagkus ang nagagamit natin ay yung mga wikang dala nila. Okay? So ayun yung tinutukoy dito na 7 katangian ng wika. Ngayon punta tayo sa rehistro ng wika. Unang rehistro ng wika, meron tayong static register or PROSEN. So ito ay tumutukoy sa bibihirang estilo ng wika dahil sa piling sitwasyon lamang ang ginagamitan. Halimbawa, sa mga nagsasabatas, pananalita sa mga magsisipagtapos, panunumpa sa husgado. Kaya sinabing PROSEN ang static register dahil ito ay naka-freeze or hindi maaaring magbago. Pansinin niyo sa halimbawa, itong mga to, hindi ito pwedeng baguhin dahil kung ano yung nakasulat, ayun yung susundin nila. Kumbaga, babasahin nila pero hindi nila babaguhin yung format kung paano siya ginagawa. Lalong-lalo na sa mga nagsasabatas at sa mga nanunumpa sa husgado, hindi nila pwedeng baguhin kung ano yung mga nakalagay dun sa mga nakasulat na pwede nilang basahin. Again, pag sinabing static register, hindi siya maaaring magbago or hindi natin pwedeng baguhin. Next, punta tayo sa formal register. Kaya pag sinabing formal register, tumutukoy ito sa wikang ginagamit sa ganitong sitwasyon ay isahang daan na daluyan lamang o one way. So, halimbawa, pagtatalumpati, homilya, homily, o deklarasyon. Kung mapapansin nyo to sa mga halimbawa na to, ito yung mga ginagawa na isang bagsakan lamang or isang daluyan lamang sinasabi or one way. Walang paligoy-ligoy, walang ibang sinasabi kundi isang bagsakan lamang nila ginagawa or isang bagsakan nagagawa yung form ng wika. At syempre kapag sinabing formal, more on paggamit ito ng mga formal na salita na hindi natin pwedeng haluan ng informal na wika. Dahil dapat maganda pakinggan dahil maaaring hindi dapat siya makasagabal sa pandinig ng ibang tao. Next, punta tayo ng consultative register. So, ang consultative register ay wikang may pamantayan. Ang mga gumagamit ng ganitong sitwasyon ay katanggap-tanggap para sa magkabilang panig ng komunikasyon. Halimbawa, pag-uusap sa pagitan ng doktor at pasyente. Yung tinutukoy ditong consultative register is related ito or may ugnayan dapat ito sa dalawang tao. Kaya nga tayo may tinatawag na wikang may pamantayan, so dapat ay may kaugnayan kayo sa ibang tao. Pansinin niyo yung halimbawa, pag-uusap sa pagitan ng doktor at pasyente. So related silang dalawa. Pwede din natin ditong ipasok pag-uusap ng guro at mag-aaral. Pwede din naman ditong pag-uusap ng magulang at anak. So ang tinutukoy dito sa consultative register from the word consult, so ibig sabihin related sa bawat isa. Okay? Hindi natin pwedeng ipasok yung doktor at guro dahil hindi naman sila wala naman silang ugnayan. So pwede natin gamitin na doktor at pasyente, yung pasyente is guro. Pero ang gagamitin nating salita ay pasyente. So doon makikita natin na may ugnayan silang dalawa. Okay? So next guys, punta tayo dito sa casual register. So ang casual register ay tumutukoy sa informal na wika na kadalasang ginagamit sa malalapit, nakakilala o kaibigan or wika ng isang pangkat. So yung halimbawa na papasok dito is pwede daw yung pagbibiro or lokohan.
So pag sinabing casual register, ito yung ginagamit natin na pakikipag-usap sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sa pang-araw-araw nating pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. So ang casual register ay papasok sa informal na wika at ang informal na wika ay papasok iyan sa balbal. Dahil dito guys, pwede pumasok yung paggamit ng mga informal na wika na kadalasang nade-develop sa kalye or sa lansangan. Okay? Yung tinutukoy naman dito guys na wika ng isang pangkat, pwede dito yung paggamit ng mga salita ng mga kababaihan or kalalakihan. Pwede naman yung grupuhan ng mga gay. 'Di ba sa mga gay, kadalasan nagaganap yung wika nila sa informal na salita. Okay? Next class, punta tayo sa intimate register. So pag sinabing intimate register, pang-pribadong pakikipag-usap o limitado lamang ang paggamit. Okay? So halimbawa nito, usapang mag-asawa, magkasintahan, or magkapatid. Basta tatandaan lang dito class, pag sinabing intimate, more on pag-uusap ito ng pang-pribado. So 'di ba sabi ko nga, ah ah, hindi naman lahat ng pag-uusap ay kailangan malaman ng ibang tao. Siyempre dapat meron din tayong pang-sarili natin or tinatawag nating privacy sa bawat isa. So hindi kailangan alam ng ibang tao kung ano yung nagaganap sa buhay mo kasi nga dapat may privacy tayong tinatawag. So naunawaan bang lahat? Okay? So kung naunawaang mabuti, ayun lamang ang umiikot sa ating talakayan ngayong week 1 or yung kinapapalooban ng week 1. So kung wala ng tanong, maraming salamat class sa pakikinig at magkita-kita ulit tayo bukas.